الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayong muli sa ating programang hatid sa inyo ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos, at ang layunin ng ating programa ay ang iparating ang tunay na mensahe ng Islam. At sa araw na ito, inshallah, dahil tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan, ay napili natin na magkaroon muna tayo ng munting pagtalakay sa usapin na ito. Dahil isa sa mga nagiging tanong ng mga hindi Muslim tungkol sa Islam at sa mga Muslim ay bakit hindi nagdiriwang ang mga Muslim ng Kapaskuhan. Na maaari rin naman na baligtad ang itatanong ng iba, na nakakaalam na ang mga Muslim ay hindi nagpapasko, subalit bakit merong mga Muslim ang tila sumusuway dito at meron namang mga Muslim nga na nagpapasko? Bakit may mga Muslim na nagpapasko, sa madaling salita? At ang usapin na ito ay nangangailangan ng isang mahinahon at isang magalang na pagtalakay, dahil ang mga Muslim sa Pilipinas ay namumuhay na kasama ang mga hindi Muslim bilang isang minoridad dito sa bansang ito na predominantly Christian. At maraming mga pagkakataon na naitatanong nga ang usapin nito, at mayroong mga pagkakataon na may mga hindi nagiging maganda ang kanilang pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Mayroong nagdudulot ng sama ng loob o nagkakasamaan sila ng loob dahil sa pagtalakay na ito, at iba't iba pang mga usapin. Ang unang dapat na malaman ng tao, Musliman o hindi Muslim, tungkol sa relihiyong Islam. Ang Islam ay naniniwala ng mga tao ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang dakilang layunin. Na hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na inilagay tayo dito sa mundo ng walang saysay. Merong saysay kung bakit tayo inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, at sinabi nga niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na upang sumamba sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ang dakilang layunin sa pagkakalikha sa atin. Kaya nga tayong mga tao, nakikita natin na kung tayo ay maghahangad ng tagumpay sa ibang bagay, katulad ng paghahangad ng yaman, paghahangad ng kasikatan o impluwensya, tila walang katapusan ang ating paghahangad nito. Hindi tayo nagiging masaya, hindi tayo nagiging maligaya. Parang laging may kulang. Dahil hindi naman ito ang dahilan kasi kung bakit tayo naririto sa mundo. Pero makikita natin ang mananampalataya, maaring siya ay mahirap, maaring siya ay may kapansanan, maaring simple lang ang kanyang pamumuhay, subalit siya ay masaya na natutupad niya ang dakilang dahilan kung bakit siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagkakalikha na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao upang sumamba sa kanya, ay hindi rin naman nangangahulugan na ang tao ay lilikha o mag-iimbento ng kanyang sariling pagsamba. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magsasabi sa atin kung paano natin siya sasambahin. Siyempre, kasi siya ang Diyos. Siya ang magsasabi kung paano tayo sasamba sa Kanya. Hindi pwedeng tayo ang mag-iimbento ng paraan kung paano tayo sasamba sa Kanya. Kaya nga ang mga Muslim, kung titingnan ninyo, kung halimbawang hindi kayo Muslim, kung kayo man ay hindi Muslim na nanonood sa programa natin ito, tila kakaiba ang mga Muslim na parang sila ay out of place, sila ay mga KJ, kumbaga, killjoy, o hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao pagdating sa mga paglilibang, pagsasaya. Kasi nga mga Muslim umiiwas sa bisyo, umiiwas sa sugal, umiiwas sa alak at iba pang mga bisyo. Pero ito ay may kadahilanan. Ito ay dahil nga sa naniniwala ang mga Muslim na dapat ang tao ay nabubuhay para lamang sa Panginoon. Ng kanyang buhay, ang kanyang pagsamba, ang kanyang kamatayan hanggang doon ay dapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang Muslim ay dapat nga nasasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan lamang na gusto niya.
na ang isa sa mga huling aya o talata sa Quran na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan niya na itungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Na sa araw na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ginawa kong perpekto ang inyong relihiyon at kinukumpleto ko ang aking mga biyaya sa inyo at pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon." Na meron tatlong bagay na tinukoy dito si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya ginawa na niyang perpekto ang kanyang relihiyon. Ibig sabihin ng ginawa na niyang perpekto, ito ay relihiyon na perpekto na walang kapintasan at ito ay relihiyon na perpekto na wala nang maidaragdag o maibabawas dito. Na hindi pwedeng mag-iimbento ang tao ng sarili niyang paraan ng pagsamba. Kung ano ang isinabatas na paraan ng pagsamba ayon sa Quran, ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pag-unawa ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng naunang henerasyon ng mga Muslim, yaon lamang ang pagsamba at paniniwala na dapat na paniniwalaan at isa sa buhay ng mga Muslim. Walang labis, walang kulang. Ano man ang isinabatas noon na ipinagbabawal, bawal pa rin siya hanggang ngayon. Ano man ang isinabatas noon na obligado pa rin siya hanggang ngayon. Walang nagbabago sa mga ito. Ito ang ibig sabihin na naging perpekto ng relihiyon. At sa pagkukumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biyaya, dahil sa pamagitan ng pagkakakumpleto ng pagbaba ng Quran, ay nagiging kumpleto na rin ang gabay na iiwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala nang darating na susunod na propeta at wala nang darating na iba pang aklat liban pa sa Quran o kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala liban pa sa Quran, dahil ang Quran ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom na hindi ito magbabago, naging kumpleto na ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo hanggang sa panahon natin ngayon, 1,400 years mahigit na ang lumilipas matapos na namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay sumasangguni pa rin sa Quran para sa gabay. At gayon din sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa ng kumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya at ang pinakamahalagang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang gabay. At pinipili niya ang Islam bilang ating relihiyon na si Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang tatanggapin na relihiyon liban pa sa Islam dahil itong relihiyon ng mga propeta at ito ay pinapahayag namin with all due respect sa kung ano man ang religion ninyo, ito ay ibinabahagi lamang namin sa inyo. Ibig sabihin, ang mga Muslim, dapat hindi talaga sila nagdiriwang ng Pasko. At actually, may tuturing pa nga natin, categorically masasabi natin hindi sila dapat nagdiriwang ng Pasko. Dahil gamitin natin ang mga tatlong batayan na ito sa pagtukoy sa Pasko. Kung ito ba ay marapat na ipagdiwang ng Muslim o hindi. Unang-una, ito ba ay kabilang sa relihiyon ng mga Muslim? Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang kompleto ang relihiyon na wala nang madaragdag dito o mababawas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ba ay nagdiwang ng Pasko? O mismong si Jesucristo ba ay nagdiwang ng Pasko? Obviously, ang tugon dito ay hindi. Dahil makikita natin sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, kahit balikan pa natin ang panahon na nabubuhay pa si Jesucristo, ay wala silang may papakitang patunay na nagdiwang nga ng kaarawan si Jesucristo. Wala. Bagos kung titingnan nga natin, ang unang pagkakataon ayon mismo sa talaan ng kasaysayan, at ito ay kasaysayan na itinala ng mga Kristiyano, hindi kaming mga Muslim ang nagtala nito, kaya hindi ninyo masasabi na ito ay bagay na inimbento lamang namin. So mga Romano Katoliko, noong 336 CE, lamang sila nagkaroon ng tinatawag na Feast of the Nativity, na itong tinatawag na Christmas, na ang literal na kahulugan nito ay kapistahan ni Kristo. At noong 1050 CE o Christian era, pagkatapos ng panahon ni Jesus, ay formal na tinawag ito na
Christmas o kapistahan ni Kristo. Nang mga ito, mga selebrasyon na ito ay hindi nga ipinagdiwang ni Hesukristo kahit kailan. Na kung titingnan nga natin sa mga batayan, ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Pasko o sa pagdiriwang nito sa panahon natin ngayon ay walang batayan sa Biblia. Halimbawa niyan, ang mga dekorasyon na ginagawa sa Pasko at ang mga tradisyon dito, halimbawa yung Christmas tree, hindi ito nababanggit sa Biblia. Gayun din ang pagkakaroon ng mga simbolismo na may kinalaman sa Pasko. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang mga ito may kinalaman pa nga sa mga paganong selebrasyon. At gayon din si Santa Claus na sinasabi natin na mas sikat pa nga siya kay Hesukristo tuwing Pasko dahil siya ang hinihintay ng mga bata na magdadala sa kanila ng regalo. Na makita natin ang selebrasyon ng Pasko ay katulad lamang din ng iba pang mga selebrasyong inimbento ng mga Romano Katoliko na conversion ng mga paganong mga ritual upang ito ay maging mga Kristiyanong ritual. Bakit? Bakit kailangan ng mga Romanong Katoliko na i-convert ang kanilang mga paganong ritual tungo sa ritual na Katoliko o Kristiyano? Ito ay sa kadahilanan na mga Romano noong unang panahon, bago pa ginawang state religion ni Emperador Constantino ang Kristyanismo, sila ay mga pagano. At ang Roman mythology ay isang sistema ng mitolohiya na meron itong maraming mga Diyos na nagkakaroon ng anak at mga Diyos na nagkakaroon ng mga kapatid, at ang mga Diyos na ito ay nag-aaway-away, nagkakampihan sila sa isa't isa laban sa iba pa, at maaari silang makipagkampihan din sa mga tao laban sa iba pa. So ito ang mitolohiya ng mga Romano at meron silang napakaraming mga Diyos. At ang Roman mythology, sa totoo niyan, ito ay direktang kinopya lamang doon sa Greek mythology na isang kultura at relihiyon na inadapt nila nang sila ang naging pangunahing kapangyarihan o pinakamakapangyarihang sibilisasyon doon sa Mediterranean area, na inadapt nila ang relihiyon at ang customs ng mga Griego. Na dito may kita natin, hindi lamang Pasko ang ginaya ng mga Romano sa kanilang mga pagan origin. Halimbawa niyan, ang Valentine's Day, ito noong panahon ng mga paganong Romano ay Lupercalia sa February 14, at ginawa na lamang nila itong Valentine's Day o araw nga ng mga puso noong panahon na sila ay naging Kristiyano, at ginawa nila itong kapistahan ni Saint Valentine na isang tao na hindi matiyak kung totoo ba siya na umiral o nabuhay, subalit ang kwento tungkol sa kanya na siya ay isang martir, na siya ay pinatawan ng parusang kamatayan dahil siya ay lihim na nagkakasal sa mga sundalong Romano. Dahil ang mga sundalong Romano noon, kung sila ay aktibo pa sa serbisyo at sila ay nasa edad na bawal pa sila mag-asawa, ay bawal talaga sila mag-asawa, nang sa gayon ay nakadedicate ang kanilang buhay sa pakikibaka para sa Roma. Pero itong si Saint Valentine, siya ay nagkakasal ng mga sundalong Romano at dahil dito siya ay napatawan ng parusang kamatayan. At bukod dito nga, sa Pasko, ang pagpili mismo ng araw ng linggo bilang araw ng pangilin ng simbahang Katoliko ay hango din mismo sa tradisyon ng mga Romano na pahalagahan ng araw ng linggo bilang pagdakila nila sa sun o doon sa araw nga. Kaya nga makikita natin sa mga pangalan ng mga days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lahat ng ito ay pawang ipinangalan sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Malinaw sa Biblia na ang araw ng pangilin ay Sabado, ayon mismo sa 10 utos ng Diyos. Pero ang mga Romano sa
anyo nila ng simbahang Romano Katoliko, ginawa nilang Sunday ang araw ng pangilin dahil sa pamagitan ng paglilipat ng araw ng pangilin mula Sabado hanggang Linggo, ito ay nagiging dahilan upang maging mas malapit sa puso ng mga pagano ang araw na ito ng pagsisimba sa kanila. Dahil makikita nila o isipin nila na walang pagkakaiba pala sa Romano na pagano sa Romano na Katoliko. At ito yung isa nilang ginawang paraan na maaari nating masabi na maganda ang dahilan pero mali ang kaparaanan. Na ninais nila na i-adapt itong mga tradisyon ng mga pagano na ito, katulad ng Valentine's Day, katulad ng Pasko, katulad ng araw ng pagsisimba sa linggo para maakit ang mga pagano. Pero sa kabaligtaran nito, sila ay nagdulot na makagawa sila ng isa sa mga pinakamasahol na kasalanan na pwedeng magawa ng tao sa relihiyon. At ito ang tinatawag na bid'ah o pagdaragdag sa relihiyon. Na sa aming mga Muslim, kung meron mga hindi Muslim na nanonood sa programa natin na ito, mahigpit po na ipinagbabawal na magdaragdag tayo ng pagsamba o mag-iimbento tayo ng pagsamba na idaragdag natin sa relihiyon. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad." Sino man daw ang magdagdag ng anumang bagay sa relihiyon na ito ay itatakwil ang idinagdag niya na ito. At gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Ang pinakamakatotohanang salita ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At ang pinaka mabuting gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuha. At ang pinakamasamang gawain ay ang pagdaragdag sa relihiyon. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, dahil ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay may tuturing na bid'a. Ang bid'a, maaari natin itong i-translate sa salitang pagdaragdag sa relihiyon. O sa English, pinaka-proper na magamit natin ng salitang heresy. Heresy, kumbaga isang paglapastangan sa relihiyon. Ang bid'a o ang pagdaragdag sa relihiyon ay isang paglapastangan sa relihiyon, wa kulla bid'atin dalala, at ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay pagkaligaw, wa kulla dalalatin finnar. At ang lahat ng pagkaligaw ay kapapasok ng tao sa impyerno. Nang Pasko, hindi ito gawain na ipinagdiwang ni Jesus, hindi ito pagdiriwang na ipinagdiwang ng mga disipulo. Bagkus ang Pasko ay mula doon sa pagdiriwang ng mga Romano na tinatawag na Saturnalia. December 25 ito nila ginagawa. At ito ay ang pagpapapuri nila sa kanilang Diyos na si Saturn, na siyang sinaunang Diyos ng mga pananim, na itong kapistahan nga na ito ng Saturnalia ay mula nung una pang panahon nila ginagawa. At actually, ang kapistahan na ito ng Saturnalia ay incidentally tumatapat din sa pagdiriwang sa kapanganakan ng iba't iba pang mga Diyos na meron ng iba't ibang mga paganong relihiyon noong unang panahon. At ganyan din makikita rin natin na meron pang isang Diyos noong unang panahon na nagngangalang Mithra. Ipinanganak siya sa December 25. Ang pagkakapili sa December 25 bilang kapanganakan ni Hesukristo na originally dumating sa mga tao bilang propeta ng Diyos, subalit ginawang Diyos ng simbahang Romano Katoliko, ay isang malaking pagsuway na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi dapat na ang Muslim ay maniniwala sa Pasko, o hindi dapat na ang Muslim ay magdiriwang ng Pasko. Kasi kaming mga Muslim, naniniwala po kami na si Hesukristo ay propeta ng Diyos. Siya ay nangaral ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay ipinanganak ng kanyang ina na birhen. Tama yon, naniniwala kami na birhen
si Mama Mary nang ipinanganak niya si Jesus at siya ay dalisay na babae. Hindi siya nangalunya, hindi siya nagkaroon ng boyfriend, girlfriend. Siya ay naglaan ng kanyang sarili sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang siya ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipagdalang tao si Jesucristo, isinilang niya si Jesucristo na isang birhen. Yan ang paniniwala ng mga Muslim na katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano. Pero hindi kami naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao, na si Allah subhanahu wa ta'ala na nagkatawang tao, o kaya ay isa sa mga persona ng Diyos sa tatlong persona niya, o kaya ay anak ng Diyos dahil naniniwala kami na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay perpekto, hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak, at hindi siya katulad ng kahit anuman sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na ang tao. So hindi siya pwedeng magkakatawang tao. Na kung titingnan pa natin ang pangalawang punto na tinukoy natin kanina doon sa isa sa mga huling aya na bumaba sa Quran, na unang-una, ginawa ng perpekto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon. Pangalawa, kinumpleto niya ang gabay. Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi na ayon sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay pagkaligaw. Bukod sa ito ay isang uri ng pagdaragdag sa relihiyon, ito ay isang uri rin ng direktang paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ang tao ay nagdiwang ng Pasko, ibig sabihin tinatanggap niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaanak, wal iyadu billah. Nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung halimbawang ikaw na nanonood ngayon ay pinagbintangan ng iyong kapitbahay na nagkaroon ng anak sa labas, nagkaroon ka ng anak sa ibang babae na hindi mo naman asawa, at nagsilang nga ang babae na ito ng anak, at taon-taon ay binabati ka ng tao na ito sa kaarawan ng anak na ito na hindi mo naman anak na isinasangkot sa iyo, matutuwa ka ba? Magagalit ka. At lalong-lalo naman si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinakamarangal at siya ay lalapastanganin natin sa pamagitan ng pagbibintang sa kanya na siya ay nagkaanak at pagkatuwa na siya ay nagkaanak. Hindi ito isang panghahamak sa inyong paniniwala, kundi ito isang analogy o kaya ay paghalimbawa nang sa gayon ay maunawaan ninyo ang punto ng mga Muslim kung bakit hindi sila dapat nagdiriwang ng Pasko. At kung bakit kung meron mang Muslim na nagdiriwang ng Pasko, siya ay marapat na mapayuhan na ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang simpleng kasalanan, bagkus ito ay pagdaragdag sa relihiyon na isa sa mga pinakakarubal-dubal na kasalanan, at ito ay pagdakila sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na natutuwa tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak o kaya ay nagkatawang tao. Waliyadu billah. Dapat ay nalulungkot tayo sa mga pagkakataon na ito. Kaya nga ang mga Muslim, kahit po ang bumati o kaya ay dumalo sa Christmas party o makikikain o makikipagpalitan ng regalo, wala siyang anumang dapat na kinalaman sa Pasko. Wala siyang dapat na anumang kinalaman sa Pasko. Kahit nga yung mga nagtitinda ng mga gift wrapper na pang Pasko o mga bagay na katulad nito, paputok, ito ay pinapayuhan din natin na iwasan nilang bagay na ito dahil ito ay pagtulong sa paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At muli, itong tinutukoy namin ay pagpapabatid lamang at iginagalang namin ang paniniwala ninyo bilang mga Kristiyano, pero ito ay bilang pagmamalasakit namin na kung kayo ay naghahangad ng tunay na pananampalataya at pagsamba sa Panginoon sa paraan na gusto niya, sundin natin ang paraan ng pagsamba ng mga propeta. Hindi yung mag-imbento tayo ng pagsamba o susunod tayo sa relihiyon na inimbento lamang din naman ng mga tao, katulad nga ng Pasko na inimbento lang ng mga Romano. Na sa pagtalakay na ito, may kita natin ang Pasko, wala itong pakinabang sa mga tao. Kaya nga, kung babalikan natin yung aya na tinukoy natin kanina, kinumpleto ni Allah, pinerpekto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon, kinumpleto niya ang gabay at pinipili niya ang Islam bilang ating maging relihiyon. Makikita natin na walang pakinabang ang Pasko sa tao, dahil kung meron ditong pakinabang, sana'y isinabatas ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging bahagi ng Islam nang sa gayon
ay sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan nito. Pero hindi nga ito bahagi ng Islam. Ang mga pagsamba ay, ang mga pagdiriwang ay may tuturing din na pagsamba. Pero ang pagsamba nga na ito ay hindi maaring mag-iimbento tayo ng kahit na ano. Merong mga pinahintulutan si Allah subhanahu wa ta'ala na ipagdiwang natin ang Idul Fitr at ang Idul Adha at liban pa rito ay wala na. So kung hindi tayo pwedeng magkakaroon ng pagdiriwang liban pa sa dalawang ito, so hindi tayo pwedeng magdiriwang ng birthday, anniversary o ano paman, at lalong-lalong hindi tayo pwedeng magdiriwang ng kaarawan ng anak ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman talaga siya nagkaroon ng anak. At sa pagbubuod ng pagtalakay natin na ito, unang-una, ang relihiyon ay kumpleto na at ginawa ng ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ang gabay at pinipili niya ang Islam bilang ating relihiyon. Pangalawa, ang mga pagdiriwang ay may tuturing din na pagsamba kaya hindi tayo pwedeng mag-iimbento ng ibang uri ng pagdiriwang liban pa sa isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala na Idul Fitr at Idul Adha. Kahit nga birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo pwedeng magdiriwang ng kanyang kaarawan. At gayon din, hindi tayo maaring mag-imbento ng anumang bagay na may kinalaman sa ating relihiyon. At gayon din, hindi tayo maaring mag-imbento ng anumang bagay at isasangkot natin ito sa relihiyon o sasabihin natin na ito ay bahagi ng Islam o ginawa ng mga propeta, hindi pwede. At pang-apat, wala nga talagang idudulot na mabuti ang pagdiriwang na ito ng Pasko. At hindi tayo maaaring magkaroon dito ng anumang kinalaman. O mga Muslim, kung tayo man ay iimbitahan sa Christmas party, huwag tayong mahihiya na tumanggi sa kanila. At kung kayo man ay hindi Muslim na nanonood ngayon, kung meron kayong Muslim na iimbitahan at tumanggi siya, unawain naman po sana ninyo kami dahil ipinagbabawal ito sa aming relihiyon. At wala kaming hinahangad na offense sa inyo. Hindi namin hinahangad na ma-offend kayo sa aming pagtanggi. Bagkus ito ay bilang pagpapahalaga ng namin sa aming relihiyon. At yun nga, nagpapasalamat kami na kaming mga Muslim nagpapasalamat na ang marami sa mga Kristiyano, alhamdulillah, napaka-courteous nila pagdating sa usapin na ito. Na nagpapaumanhin sila sa mga Muslim. Kaya kung meron mang Muslim ngayon naman na nanonood sa programa na ito at kayo ay may imbitahan, huwag kayong magdadalawang isip na tumanggi. Iisipin ninyo na baka magagalit yung office mate ninyo, yung katrabaho ninyo. Marami sa kanila, alhamdulillah, ay maunawain at matatanggap nila ang inyong pagtanggi na sumali sa anumang Christmas party o anumang bagay na may kinalaman sa kanilang pagdiriwang. At panglima, papaalala ko sa inyo, sinabi ng ating mga scholar, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa mga nilikha kung mangangahulugan naman ito o kung ang kapalit naman nito ay pagsuway sa tagapaglikha. Wala tayong obligasyon na pakisamahan ang mga hindi mananampalataya kung ito ay pakikisama sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala o paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dapat nating gagawin doon sa bagay nito sa Pasko, lalong-lalo na ay wala tayong kinalaman dito. At kung meron man tayong pakikipagtulungan sa mga hindi mananampalataya na pinapahintulutan nga sa Muslim ang makipagtulungan tayo sa mga hindi mananampalataya, ito ay para sa kabutihan dapat at hindi sa anumang pagsuway. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Magtulungan kayo sa kabutihan na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtutulungan sa pagsuway at sa kasalanan. Nawa ay naging kapaki-pakinabang ang ating pagtalakay na ito sa gabing ito. Alhamdulillah, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala unang-una na pinahintulutan tayo na magkaroon muli ng isang episode ng makabuluhang pagtalakay tungkol sa mga katuruan ng Islam. At pagkatapos ito ay nagpapasalamat tayo sa ating Bureau Director, si Sir Cosani Derogongan. Nagpapasalamat din tayo sa NCMF Secretary, si Secretary Saidamen Pangarungan,
at sa ating Executive Director si Sir Taher Lidasan, at gayon din sa lahat ng mga bumubuo ng National Commission on Muslim Filipinos. Narito po sila upang paglingkuran ang mga Pilipinong Muslim. Muli po kami ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, at sa mga kapatid nating Muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.